sa parokya ni San Judas Tadeo, daghan man na ang katilingban sa kanang kani San Roque Madako, napod ang katilingban sa Suba, tapos napod ang katilingban din sa San Vicente Ferrer. May mga GSL, mga PSL nga nagkayusa. Kaya mo man ang paglantaw sa simbahan. Kaya sa nganing okasyon ang simbahan dako kayo kaning gitawag nato nga pagtagad. Dili lang maningon nga ang simbahan mo hatag lang kanang gitawag nato nga panginahanglan panahon lang sa kalipay. Kundi bisan ani nga kagulanan bisan sa mga kalisdanan ng simbahan mo duyok pod. Mo na makita nato ba nga bisan sa kalayo ang tao, ang Diyos mudot-dot gyud pinaagi sa simbahan. Mo na gingon so sa kapalit nga kung dili man ang mga tao makaato sa simbahan, ang simbahan mo gyud makaato sa katawan aron nga magpaduol, aron nga masinati gyud nila nga unsa ka may gugmaon ng Dios. Mo na gihimo karon sa simbahan nga bisan nasahayag ko ang matapos sa kanamo nami mga pamilya, mga nagadayang buhaton namo sa gigibwe. Kaya naman, mas importante ang gini, hindi katapusan lamang sa kaigsuon. Kaya mo na yung pagiya nga madungkan nato ang pulong sa Dios. Mapod yung pagiya nga kita ng mga tao, mga pamalandong po sa misteryo sa itong kagalingong kamatayon. Ang magdumala karon sa itong kasulugan, si Brad Richard Serrano, gigan sa MPH Gatdula. Aktibo po kayo ni. Kaya rin po siya ni. MPH Gatdula. Ila Brad Kubyo. Nakatilingban. Hangyo na mo ang tanan nga bala kang paganyapon pa. Pagayon lang, basta ang ato lang, abri lang atong dunggan. Kanunay nga maminaw. Kung ato kung kuyan sa itong kagalingong kasing-kasing. Manindog ta, kung atong kinisudlan, pinagi sa pasunan namin. Ako sa Espiritu Santo. Amen. Tinawag ta ang Diyos sa paglaom, maghatag kaninyo sa kahimpitan sa kalinaw. Kung ang Ginoo sa kinabuhi, manakanunay ka na tanan. Mabalaw sa mga igsoon, nagatong kita nga ang bugko sa panagigalaay upang pinatiay, nga nag-iusa ka nato dili matapos niya sa kamatayon. Uban sa pagsalig ngadto sa Dios nga sa kanunay, mahinumdum sa ato mga maayong buhat ug nagapasaylo sa ato mga sala. Mag-ampo kita karon alang sa atong igsoon na si Ben Lopez. Kamong Diyos, ang kamatayon sa mong igsoon na si Ben Luis, nagpadayag sa kamatuoran, kung unsa kamubo ang among kinabuhi ning kalibutan. Apanalang ni atong nagtuo sa inyong gugma, ang kamatayon dili matapos ni mao'y hinungdan sa panagbulag sa pagkikiusa mo kanamo. Aniya kami nahiusa sa pagtuo o paglaom, isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadangat ka namo ang kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo ni panahon sa pagsulay o pagbangutan samtang nagaampo kami alang sa aming igsoon na si Ben Luis ug sa tanan na higugma kaniya. Kini among gipangayo kanimo pinaagi sa among nabanhaw nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Tayo maningkot ta. Tayo maningkot ta. Kidot ikan sa kadong sulat di San Pablo ngatong taga-Corinto. Kaya nasayang kita naliling katunas, naliling atong yutan kong puloy-an, ngamoy atong lawas. Hatagan kita sa Diyos kung puloy-an dito sa langit. Usa ka puloy-an nga walay katapusan, ug sa gayon ang nagbuhat. Usa kadong nakitang masalipon kaay.
Nasayon kita nga samtang aniya kita ining lawasan. Layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nakiguhi man kita pinagi sa pagtuo o dili pinagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo o kapalabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan ining lawasan o mamumuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buo kita magpanimuot kaniya. Bisan dili sa atong puloy-anan o didto, kay kinahanglan mo at ubang kita tanan kang Kristo. Aron iya hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dili sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos sa akong kahayag ug akong panabang. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi kinsa pa may akong kalisanan. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Usa ka butang akong ipangayo sa Ginoo, kini nga akong ipamita nga magpunyo unta ko sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Nga masuko unta ako sa kaymaon sa Ginoo o magpalandong sa iyang templo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Nagato ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta nga may sugod ang Ginoo, paglikod sa kasing-kasing kung paabuta ang Ginoo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Palihog mo indo, gatong masidunggan ang Ebanghelyo. Sumala ni San Lucas. Himayang ikaw o Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangan, baksi hugot ang inyong mga bisti, diha sa hawak ug dagkuti ang inyong mga sugat. Samag mga sulugoon na nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Mulahan katong mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palikuron sila sa kananan o silbihan niya. Ugulahan sila kung di kaplagan niya nga andam. Bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kadlaw na, ultiman ikini. Kung nahibalo pa ang tagbalay, kanusa moabot ang kawatan. Dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Musa ka musa, kinahanglan mangandam. Kaya nga anak sa tao, moabot sa oras nga wala ninyo paabutan. Ang mayong balita sa atong Ginoo. Dahil ikaw o Kristo. May gabi sa tanan. Ngayong gabi isa, Sa dili pa na tawagon ang atong sharer, napo ko i-share lang na gamay. Kamatayo, no? Ang atong kamatayo na yan, dapat manandam yuta. Amen. Sa mga buhit. Amen. Sa ito pagpangandam. Sama sa pagsimba sa matag adlaw Domingo. Kung wala kayo panahon sa Domingo, Sabado sa atong JK. O sa balay po, bisag sa balay lang ka, pwede mo na magandam. Basa tag Biblia o ganang mag-rosarita. Kauban ang atong pamilya. Kay ang atong kaluwasan, individual. Bisan pa ang asawa kung may nag-ampo, ang maligtas, dili pamilya ha. Ang katulang ka-ampo. Iway labo itong pamilya, dili yun. Individual na para magluwas. Kanya-kanya nagbuhat sa nato magluwas. So, mas maayo, mag-rosalita sa balay nato. Kauban nato itong asawa, anak. Kita mga bana dapat mag-una-una kita sa pag-rosary. Pero nakita ko sa mga, ang akong asawang mayman ngayon.
Pero nag-practice na lang ko nga kuwan, madasig yun. Amen. Hinanglan. Amen. Una nga, kailangan yung andam. So, kaling kamatayon, hindi ko natin yung mahalikayan. Unsa pa akong kahimtang diri kay wapod yun sa tuwang tanan. Na ako gagawin kailang nangandam siya. Nagpatagna siya bakong unsay kuwan. Unsay kamatayon niyang maabot, tinatok man siya. Nagpatagna. Ano ko mananagda? Ano kong kamatyan? Sa bato. Kung kalayo. Nagdog siya, kaya dapat ko siya niyang asawa, kanin ko pa ha. Mamatay ka siya, sunod niya sa panig, hambun pa siya asawa. Kung nadlok siya, nagpabukid siya, kahadlok siya sa kamatayon. Ato siya bukid ng guna. Kaya hadlok pa siya, kaya una-una niya, mamatay ko sa kalayo. Sa bato. Sa manang bato. Bayon siya, o linog. Malinog, sa bato. O balay niya masunog. O nagpabukid na rin siya, para lang siya sa kamatayon. Kasi ibahin mo kay bisan asa nila inaang kamatayon. Sundan niya mo siya kay habang naguna siya, agi mang eroplano. Pag agi sa eroplano, hulog ang ligid. Hulog ang ligid, alam kayo? Patay. Nagigna niya ba, yun na, mamatay ko sa kalayo sa bato. Anong ligid paligid kamantay ako? Kasi nagpalitan ako itong sa assistant niya, kanaw itong ligid din. Pagtanaw na sa ligid kay ang brand Firestone. Patay niya kung sa batos kalayo. Ito lang, tawagan na itong share si Brad Ray Diaz. Dili di Goodyear. Mayong gabi sa tanan. Ang pamilya Morales, in behalf sa mga panon sa St. Jude, Charismatic, PSL, lay ministers o mga catechist o mga gift bearer, amo pong itunol sa inyo amo ang kinasing-kasing nga pagduyog. Kay kasubo man pero sa laing bahin naapoy nalipay. Nalipay ang mga anghel sa kalangitan. Amen? Amen. Ngayon nga ning senaryo, pinakanindot nga sharing kanang pamilyar siguro sa inyo hatanan. May tungod sa kapa. No? Kakuha batas kapa, naka-PNP out mo tanong. No? Kapa. Ka stands for kamatayon, nya pa pagkabanhaw. Kay sabi siguro kang Pastor Joel Apolinario, wala na to, kapakapa na to. Kamatayon, 1 Corinthians chapter 15, 14 up to 20, ingon St. Paul, kung wala mabanhaw si Kristo, ang atong pagtuo kawang. Amen? Amen. Kung wala mabanhaw si Kristo, kita ang labing makaluluoy sa tanan, kay nituo man ta kang Kristo. Pero ningon St. Paul, nabanhaw si Kristo agi garantiya nga katong mga matay sama kang Brad Bin Luis, sama sa mga nangamatay nga magtutuo, sama po nato mga matay kapuhon. Nabanhaw si Kristo agi garantiya nga kung kitang nagtuo inig kamatay, mabanhaw po. Amen? Amen. Mga gwapo kay pagkasulat ni St. Paul. Basahon nato sa 1 Corinthians chapter 15. Unya ang kamatayon, mo na gingon nga ang kinabuhi oy siguro, pero ang kamatayon sureball kayo. Sigurado gyud. Likay-likay tagtamis. Aron di ta madiabetes.
Likay taghumba, likay tagdikson, aron di ta ma-high blood. Titanos magpuy kamatyan na ito usahay, no? Hadlok magpabaksin, napakagiro. Wala, rabies. Pero kita, amping, pero musugotag sa dili, sa madugay, sa madali, kining kinabuhi kay gihiram lang ito ni sa Diyos, pasalamat ta sa Diyos kay bisan wala tamang hiram, naluoy ang Diyos na to, kay gugma man siya, pero kay hiraman, buot pasapot, kuhaon yun ni Sagiya. Di kita kabalibad, walay gahom ang kalibutan makapugong. Among kasinatian, ang bana namatay kay nabangga, nakainom niya, nagmotor. Pagkabangga, undas patay ka ang bana. Gitawagan ang asawa, pagkabalo sa asawa, kay ang asawa mga nakay man. 9 months man ang diyan. Nakuyapan ang buntis, gitabang, gidala sa ospital, natingalang nagdala kay nigamay man ang tiyan. Nanawag ug wapay bata na bilin sa balay. Dito man nakulag sa banyo, ang bata naa sa anidoro. Ang inahan gida sa ospital, DOA, dead on arrival. Hemorrhage ang inahan. Patay ang papa, patay ang mama, pero unsang minagruha ang bata sa anidoro, hastang buhian. Kung imong pamalandungan, kung dili itugot sa Dios, walay gahom ang kalibutan makakuha. Amen? Amen. Pero kuhaon na gani sa Ginoo. Sakit man para natong nabilin. Huwag yutay gahom makapugong. Ang ato lang mahimo ihinurot nato tanan nga Lord, ikaw man ang tagiya sa kinabuhi. Hinaot kay naaman sa Hebreo chapter 9 verse 27. Gimbutan sa Dios kitang tanan mga matay kausa, human ni ana hukman ta sa Ginoo. Hinaot Lord sa imong paghukom, magmaluluyon kaunta, pasudla si Binlois diha sa imong gingharian. Mao na atong panghinaot tanan. Amen. Amen. Katong gingon ni Brad ganiha tama man to. Individual tagkapot sa kaluwasan. Pero naipiruha, tungod kay ang simbahan gisaaran sa Dios, authority ang simbahan o nagtud simbahan nga kitang mga buhi dako kahimuan kumuhangyo sa Ginoo para sa mga kalag sa nangamatay. Ug nay mamatay atong paningkamutan daw, balihon nato gamay. Kung nay mamatay, walaon atong pangadji sa mas gibuhat di Katoliko. Walay mananabtan, walay kasahulugan sa pulong pahinungod sa kalag, na ay prayer para lang sa mga buhi. Unya, daghan kaayo ang nagsugal. Daw, asa may sayon, asa may lami paminawon. Di ba makakita matana sa uban? Inig abot na tos na matyan, tong it's dire, poker dire, bitgin dire, lakinain dire, tiyat-tiyat dito dapit, madyong dito dapit, naihayag kay hantakan dito dapit. Asa naman po lugar ang mga jik? Pangutana, mo ba na'y buhat nga kalipay sa Ginoo? Kalipay na sa mga bunguton. Bunguton. Namatay bitaw akong igagaw. Nagkasinabot man ang palinti nga way sugal. Perting mingawag yun. Nga naman, makakita ang sugarol nga way puntos baking man. Muyuton ba? Gamay lagi tao. Pero kada duaw ni halad prayer. Amen? Nindot kaayo kay duha tulo lang ko giingon ni Jesus. Mateo chapter 18 verse 20. Kung nay duha o tulo nga nagkatigom sa ngalan sa Ginoo, ang Dios kuyog na to. Unya pila man ta kabobron. Tinaghanan na to. Dako kayong kalipay na sa Ginoo. Dako kay nang kalipay sa kalag.
Unya kita po nga buhi, mamalandong po ta. Di na ta mo ingog, simba ko, simba ko, simba ko. Palayo, palayo. Ang Biblia nagtudlo na to, kay giingon ni Kristo, siya mismo gidimo gyud niya kana resurrection man nga image pagkabanhaw ni Jesus. Pero kini mo itutuki. Kung giyon sa paghigugma sa Dios, gipili niya ang pinakamakauulaw nga kamatayon. Pag atong paminaw ng pangadjis mananabtan, tungod sa daghanan nga dugo ug singot nga gisingot mo dito sa werto, tungod sa pagpurong-purong mo sa manidlok nga tunok, gilaliman ka, hari pero ang kuruna, tunok. Ang iyang trono, cross. Tungod sa mga kamot o tiil nga gitusok sa maidlot nga lansang. Sa kilid nga gibangkaw, idlot nga gyapon bangkaw, no? Maidlot nga bangkaw nga giagayan sa dugo o tubig. I-imagine daw, more or less 5,000 kasamat ni Jesus Christ para lang ikaw ug ako maluwas. Ing anak tagapalangga sa Ginoo, pero musugutag sa dili, subok pamalandungon, karong Domingo ha, pila lang nato nakasimba. Amen? Amen. Pero bisan pa man wala ta ka physical duaw sa simbahan, mahimuot ang Dios kay karong gabi una, willing ta maminaw sa iyaha. Andam ta maminaw unsa iyahang tumong anong gitugot niya nga hantod rong taknaa nagginhawa pata. Dili sulagma gianak ta naay purpose ang atong pagkatao. Munang ingon ang usa ka santa, bahalag mo lang ning kinabuhi adiri kay naa may saad ang Dios kinabuhing walay katapusan. Kita ra may gusto diri. Kita mo nangandoy nga mahimong lang hala taas jud nga kinabuhi. Tanawar gud ng pamilya, di na gusto masundan. Init lubog, musuggest yung mga edaran, buhati yun ninyo plato. Tingala ka nga naman, malubong na. Abi ko garumintado kay kagay man. Sikrito din gibuak ang plato. Aron daw ay musunod. Karon kay nasundan man, ingon ka, wala musunod kay gabuak tag plato. Ang pinuso mo kay di po mahutag katarungan, ingon po, gamay po itong plato hay mong ipus-pus, oy. Kadaghan pandihado ka na pag yung gamay. Sunod lubong, awan tayo yun. Isang hutun pa nato nagbuak ng nas banggira, mamamatay gihapon ta. Amen. Amen. Naa pa, dili mo sugot ang mga karaan o manilhig. Kay nilad kuno kaayog manilhig. Tanawa ra gud ng pagtuuhan. Og nay mamatay di ta manilhig nga mugara man ang langaw ug way panilhigay. Ang uban dili na manudlay. Okay lang ingani. Diba? Ang pinaka-worst sa mga karaan ug nay mamatay kanang dili ta paliguon. Napay daghan langaw. Wa pay ligo at tagtungod. Ngilad pa man laba. Pero tinaghanang buhi, baho, paspatay. Diba? Ang mobisita malibog na kinsay na baho. Kasagaran mapasanginlan ang minatay. Pero igsuon, daghan gani tao nga bisag bagong ligo, baho-baho. Unsa pa ka, di maligo. No? Di tagak nabuhin komportable, gumikan nga, giingon ni San Pablo, Hebreo chapter 11 verse 6, ang makapahimuot sa Dios ang atong pagtuo, pero giintrahan na to, dili pagtuo kung dili
patuo-tuo. So sa amo ang kinabuhi bitaw, dili palabhon, di pagulayo kamunggay kay mga haros na tatanan. Natingala ko og naay hayag ang kamunggay di mahalin. Oh. Pero kana ba yung kamunggay? Silimarin ba yan na? Lami kay nahigupog na bilar ka. Huwasan ganing hubog ani mo na. Kanang hubog magmaoy. Ugaid kamunggay. Di ba lingo-lingo? Unya idili man na ugnay patay. Kay mga haros daw ta. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ang Biblia nagsulti, ang Dios nagtakda og hustong takna alang sa tanang butang. Sa verse 3, chapter 3 verse 2, kung naay pagtanong, naay pagharvest. Kung naay pagkatao, kita tanan na tao ba yan? Naapoy pagka matay. Amen. Mo di na dili daw dapat kahadlukan, kung dili dapat natong pangandaman. Amen. Sa unsang paagi? Una, atog yung tumanon ang sugo. Nangutanan dato kang Jesus. Matthew chapter 19 verse 17. Unsaon ako pagsulod sa gingharian sa Dios. Nitubag si Jesus, tumana ang sugo. Unsa may sugo ni Jesus? Muambak na punta dito sa Old Testament, Exodus chapter 20 verse 3 up to 17. Gingon dito, higugmaa ang Dios labaw sa tanan, tibuok nimong kasing-kasing, kusog, kalag, ug una-una. Ikaduha, di-equal ni Kristo kay inimong duha gi-summarize, higugmaa ang imong isig ka tao sama sa imong kaugalingon. Katong ingon ni simple nga pagtuo mahimuot ang Dios. Kita, kumusta man atong pagtuo? Ang atong pagtuo kung dili makita sa buhat, sama nga ang lawas patay kung biyaan sa espiritu, ang pagtuo kung way kuyog ka maayong buhat, patay. Pananglitan binunyagan ka, binunyagan ko, unya wala ko'y simba-simba. Wala ko'y pag-ampo personal para sa Ginoo. Wala ko mong ilan niya isip ako ang magbubuhat. Ang ato ang pagtuo buhi, perti pataga. Santiago chapter 2 verse 16, ambak 26. Gisulti ni Santiago, ang lawas patay kung biyaag espiritu, ang atong pagtuo kung walay buhat, perti pataya. Amen? Amen. Unya ang pagtuo makatabang man nato. Pero kanang mao nga bitay tao nga nasa pagtuo nya nanganda pud siya kanunay. Nagtago siya mga tablitas kay kaso muatake ang sakit. Ulit lang pud siya dayon. Sus na atlan maghihilantan. Nya mahadlok man mo ato ospital kay swabo mo maka. Siya salamat kay nangandam ko. Sus pagkampot-kampot na dito, ngit-ngit kayo, dritsog tumar. Inog tubig. Tulog. Pagkabuntag, nahuwasan iyang hilana. Tumod kay nituo siya sa tambay. Karon paghiling niya buntag kay hayag naman, dako niyang katingala kay paracetamol na apaman. Susok yung na inom. Tain din ilaga. Oh. Naayos siya ka na siya pagtuo. Pero wak man mamao. Leptospirosis sinoy ni Paulo si Dana. Kinang pagtuo, tunong. Amen? Dili tuo-tuo.
katong 2014, July 27, na siguro Iglesia ni Cristo dili ni tirada ha, kundi realidad ni. Nanghatag silang ayuda sa Crocodile Park. Pila ka Katoliko ang nibiya dili para moadto dito. Gihakot og bus, gihakot og jeep, dili pa lang sa tuwa, usa pa ka sa uban. Na traffic ang diversion road. Tingnan akong ubang Katoliko kay hindi pa magsinjod, sister, Katoliko man tanan mga tumta dito. Ayaw kagool brad. Wa pa na mo giprinta mo pagtuo. Ang ayuda ray tumong na mo dito. Maldito bining ubang Katoliko. Unya kay gidron man to. Namay Camila. Mura po membro tanan. Pag-ingon nila mo nga mong membro, Jesus Ginoo, majority dito Kristiyano Katoliko. Salto lang. Mga tarungan pa, di man talunlon buko-buko, naman po tayo tungol nga ginahanglag sudlag kanon. Tinuod man na, musugotag sa dili ang punon na to sa dili. Ang atong pagtuo usahay sulayon gani sa kalisod. Usahay biyaan nato kadali. Taligdan nato atong pagtuo. Dawaton natong opportunity. Ito tal ang silot dugay pa man. Kaluoy po sa Katoliko, no? Gipara bitang bus, niya malito kay mga terorist. Hunong! Aghunong sa bus. Sige. Dauban taning bus. Katong Katoliko bilin kay yatil daw. Naog tanan. Katoliko ka, dili. Protestante ko. Ikaw Katoliko, dili. Pagano ko, way nabilin. Ingong terrorist, aso ni Katoliko. Sipat tanan. Kulpa bitaw, tinawag man na. Pero mubalik ko Hebreo 11:6, ang makapahimuot sa Dios kanang puy-an nato. Amen. Isugsuman kita sa uban. Muingon pa ang uban, ang Katoliko daw, butang atong daw ha kay pasangil ni. Usog kay mo tayag lasto. Ang ubang Katoliko usog mangutag turko. Ang ubang Katoliko libakira kaayo. Daw ha, butang daw ha. Ang ubang Katoliko mangapit. Pagan mo tani bro. Kana tanang akusasyon nila hagit man na nato. Amen? Dapat na ma-challenge sana. Aron magkamali ang ilang pasangil, magkinabuhi ang tarong. Walay kumog magbinuutan kaya ang simbahan, wala yun magkulag tudlo. Di pa hinumduman taganunay nga unta, magmakukihon tagbasa Biblia. Kay niingon si Kristo John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo ang dalan ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kang Kristo. Unya si St. Jerome niingon, ang compiler sa Bible, usa ka santos, usa ka Katoliko, namulong siya, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ang pagkawalay kabangkaagan mahitungod sa Biblia, walay kabangkaagan mahitungod kang Kristo. Tanan nga Katolikong gikasal sa simbahan, ayaw kong ignagwa mo'y Biblia. Kay naa may Bible bearer, naa may ring bearer. Ang ato lang sayo, kay lagi kasal na to unya Bible, bugin ang dumanan, tama tong giingon ni Brad, taguon. Nagdulag na lang gikasal ang Bible, wa pa mabasa. Nangamatay na lang gikasal.
Ang buhing handumanan, buhi pa. O sin purpose? Nag-uban min brad, nang hiramis tagtungod, patanawa ko Bible kay gamito na to atong pasahon ng pulong sa Dios. Kabalo ba ta kung sa'y sulod sa ilang Bible? Buhok. Pirmiro ko ng tupi siyang anak. Bipit. Sa laing page, kutihos lutong. Nausa naman yung atong kahintang, no? Ang kutihos lasto, iipit sa Bible. Ang saluto, niya kay 5 man kabuk anak, 5 kabuk buhok na kulot. Mo ba na purpose sa Biblia? O sige, ingon ni St. Paul kang Timoteo. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang Biblia gisulat sa tao, linamdagan sa Espiritu Santo, mapuslanon aron paggabay, paggiya, pagbadlong, pagtudlo, unsaon pagkinabuhi matarong aron kita mahimong balaan. Amen? Ang purpose day ini basahon. Brad, okay ko kabalo mo basa, Brad. Ayaw pamalihog sa di Katoliko. Kaya narabay binasahan sininggit. Sininggit. Mura bitaw katong inahan ba nga di padalhag sulat sa anak dikan sa Manila. Nya kay di man kabalo mo basa na malihog silingan. Ningon ko silingan, "Dear Mama, ako'y gisinggitan makos kong anak." Kung wala ko maning kamot dali, dili ko mabuhay. Huwag may batasan. Nakalampos lang eskwela, nakatrabaho lang nindot sa Manila, singkahan na ta, perting hilag sa inahan. Bibiyaan sa nagbasa, di na ko kakaya makahilak ko kung kapili mo. Bahala ka din. Namay ni Agi, buutan mo sa kukoy. Nausa man ka na. Singkahan ko kong anak doon. Sa nausa ka. Nagpadahag sulat pero laing magsinultihan. Nadihan kong basahan doon, hindi makukabasa. Ingon kong nagbasa, parang kukoy tasan. Dear Mama. Kanang ni anak. Munag mamalihog tagdi yung tagabalo. Dito ta mangonsulta sa parihan atong pagtuo. Amen? Para ang tinuod di matuis. Sa putihon man ta. Tirahon man kas Exodus 20, dipiti mong busaa. Ayaw pagsimpag larawan nga kinulit og tao. Diyos ko. Exodus manawak may panahon as Katoliko. Di ba? Pirmita pasangin lang kaya ang atong pagtuo wala na ito makinabuhi. Nag-uban ang Katoliko o di Katoliko. Dili sila parehong simbahan. Unya amigo kayo sila. Ningon ang Katoliko, do, Brad, amigo man ta, sa usang paagi mo magsimba, uyog ta, sabay ta. Ni uban ang Katoliko, kay friends man sila, BFF na, best friend, brother. Sabay sila. Karon ang Katoliko, pagtanaw sa Katoliko kay daghan magtao, bit social sulod. Ningon niyang amigo nga, ang among pamaagi dire, ibilin ang sinilas. Yung Katoliko ba sinuwa, sayaw kaguol, kay walay hilagtanon dire. No? Laliman kanila, puro sila disiplinado di ay sa ilang pagtuo. Paggawas sa Katoliko, anaa pag yun ang sinilas. Karon kay, para makatabla siya, iya pong giimbitas kapilya. Sa kuyog putas muartol, di kuyog bitapos nyo ha. Yung amigo, sige, ubanta. Pag-abot sa kapilya, yung amigo, kay naanan man magsimpa bilin sinilas, gibilin ang sinilas.
Ingong Katoliko, ayaw na ibilin. Wala na pagawas na to. Yung kita tirahon nga, kiriwan na kamot. Bitaw majority manggol, pero hinumduman na to igsuon. Wala nagkulang tudlo ang simbahan. Amen? Ang ato lang, kung tinuot ang Kristiyano, kung tinuot ang sumusunod kang Kristo, si Kristo mismo ang atong guide. Si Kristo, ingon pa San Pablo, Pilipos chapter 2 verse 6, batunin ninyo ang kinaiya nga gibatunan ni Kristo Jesus, bisan siya Dios, wala siya mamugos makigtupong sa Dios. Di po'y aniya yung pagkamakugsa nun. Kita mapikil at nagamay, bahalag parinti, way tingugay. Di ba? Way tingugay. Ako imong diklon na. Bahalag tamnan takagkawayan. Mga matay tatanan. Pero di dyo kung musurrender nimo, ingana kagarbuso ang uban, bisan pag mga hinimbahon. Unya ka na ba yung atong kinaiya usahay ka ng narabay tao nga ka ng una-unag yung panaway kay madok paunan? May nang kita yung makaunag panaway kay portabla na lang na siya. Di na pag na maayo ng hinawayon. Na hinawayon nga hatod na lang namatay, hinawayon yun. Iyang gikan siya niya, silingan ba niya? Kutuhon, ikaw kutuhon kang nako. Suko kay silingan niya, kay limang kag tawgon kag kutuhon. So siya makabalos na yung kudi mo. Niabot bitang panahon nga ang hinawayon nahagsa sa kumunoy niya way lang nakasaksi ang kutuhon. Karon ngayon yung nagtapang nako. Siya kutuhon tabangi ko. Pila nang magpagbawi unta sa iyahan pasangin. Kutuhon tabangi ko. Di gyud siya mo usab siyang tawag. Ug mao nay tawag gyapon nimo nako. Bahala ka niya, di kita katabangan. Nalunod na lang yun siya inahon. Hantod kamot na lang niya ang nabilin. Naluoy man tong gisaway nga kutuhon. Yan ang tapo niton. Sus, ang hinawayon yun, hantod mamatay hinawayon yun ay. Isinyas pamangkuko. Tino na nung kayo. Kana kita itong batasan ng ligid na kabago, Santiago chapter 1 verse 26. Ingon pa si Santiago, bisag unsa ta ka relihiyoso, kung dili mabago ang atong milad nga taras, daw samag way bili ang atong tinuohan. Amen? Di ba daghan kay mo tulisod? Kana nagalagad sa simbahan, pero is nabira. Yan mo og na yang natural. Di ba? Og maog na yung hilig. Manghiwi. Kanang manghiwi ron na seed, na Christmas. O daghan paborin eh. Kaya katong manaway ron, di na makitaan. Naay yung mga tao nga maglisod usab sa atong kinaiya. Amen? Pero ingon St. Paul, batunin ninyo ang kinaiya nga gibatunan ni Kristo Jesus. Kumutan-aw ta sa iyang pagtulunan, kay ningon siya, Juan 14:15, kung gihigugma ko ninyo, tumanan ninyo ang akong sugo. Unya ang amahan nga Dios sa Transfiguration, Mateo chapter 17 verse 5, nakita dito sa panganod nga nitabon kang Kristo, unya nitingog ang amahan. Kini ang pinalangga kong anak nga gikahimot-an ako ayo, pamati mo niya. Kinsa day pamation? Si Kristo. Pagingon ni Kristo, Mateo 5:44, higugmaa ang imong kaaway. Sayon dili. Sayon mga away. Di ba? Pero lisod higugmaon ang kaaway. Mateo 5:23, kung nisimba ka sa Dios, nihalad ka sa altar sa Dios, naa kay mahinumduman nga naa kay gikalagutan, biya isa imong halad, unahag ariglo imong gikalagutan, wa pa kakaabot sa altar ang imong pag-ampo, gidungog na daan sa Ginoo.
Amen? Kay kalipay sa Dios kita kabalo mo paubos. 1 Peter chapter 5 verse 5. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan yandaman niya daghang grasya ang mga mapausanan. Makaako ka kagalagad nga way sweldo kung wa kay kasing-kasing nga mapausanon. Amen? Kanang atong gibuhat bitang walay return, kay mao man ang new commandments of God. John chapter 13 verse 34-35. Ingon si Kristo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma ninyo. Nga kumang iyaha man yung love yang gisampol. Kaya ang gugma ni Kristo unconditional. Wala magpaabot o return. Amen? Ingana ang gusto niya nga maghigugma ay ta, nga di ta mag-expect nga na something in return sa tuwa, para dili ta mag-asa. Kay kita ra ba usahay o magdahong unya di mo abot, sigurado di kita malipayon. Magsige na lang ta, ako ra may sige, wa ba ko'y tik-tik, narabuhi tao nga sige lang dawat, di ko busier, di ba? Daghan man din tahuso. Bisag taga-simbahan. Kung dili taga-bantay nga si Kristo unang nahigugma na to, kay mao man ay giingon ni Jesus. 1 John chapter 4 verse 10. Dili kitay unang nahigugma sa Dios. Siya mo'y unang nahigugma na to. Amen? John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Aron ang mutuo niya dili mamatay kundi baka baton og kinabuhing walay katapusan. So dito tatuo, ang hilad para sa Ginoo kanang magpakasalatan. Amen? Isaiah chapter 59 verse 2, ang sala mo'y makapabulag na to sa Dios. Maunay hilad, pero kanang gitudlo sa mga idaran, dili na hilad. Kanang nay mamatay bugto ag rosaryohan aron daw di mo kadina, kana mo'y hilad. Amen? Napa kung experience na mo, paglubong sa kong papa, di pa suong mitanan. Kunya niingon ang mga hamtong, walay lingi ay, kay mulingi kuno ka ang imong malingi mo'y musunod ka matay. Nanuong itawon ni mura may payuok. Huwag yung pilingi ay. Hadlok man din mulingi, isip ako, malingi ay. Paring tinatamakang sinilas ng disponiton, dituklod, dito na. Malingian ba tanin mo manis? Naaman tong kahadlok ka na. Puro tuo-tuo. Daghan pa kayo buhi. Mutudlo pa yun. Kaning mga balatian bitaw na to, dali ra kaayot ni maayo. Basta atong ipadala inignubong sa patay, muhunghong pong mga hubakon. Asta bitaw ng kana bitaw, ambot lang ha, puro mo gini, baho-baho, ilog bitaw. Ngayon mga karaan, dali rin ang tambal sa bahong ilog. Pag-ipit lang kwarta, wins, unya mo agi ka cruising, sikrito lang, niya imong buhian anak, ining kataga, simutag tisting. Di pa daw nagmamaha. Pero mapunitan na itong nahuo. I-assume na sa kapunit. Daghan sa butuo. Pwede nang i-review ng CCTV cruising, anong mga na siguro mo na. Karon kung di pag madahamingon mga hamtong, ipadaan as patay ni glubong. O di dito sa pangag naghulog o yuta, nag-itsag bulak, ang buong ilog ng hagpang pa. Dili yun na tinuod igsuon. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 16 up to 12, giingon dito, ayaw ninyo itugyan ang inyong kaugalingon, ang inyong pamilya, sa mga patuo-tuo, kay di kasilaga na sa Ginoo.
Ayaw mo dangog og espiritista, sa mas gingon ni Brad himadlan ni mamatay sa batog kayo. Di ba? Daghan pa ba yan nato anak? Na yung mga fortune teller diya sa unas wapay COVID. Marunong kayo. Mga estudyante si UM Batanon. Hikapon kung kamat. Ay kaguolday. Makaban na kagbuutan. Lipay ng estudyante. Ubalik ko na ha. Sige. Balik. Tagna o imong panad. O tinuot ng mananagna. Pusoy tanang koordinator. O tinuot pa ng fortune teller, mahibalaan nilang numero magawas. Manghatag ko yung numero. Hinumdum ko sa unang commute ko pa doon Matina. Abot na ko diyas magkirwan. Na maayaw kay dadag sawas ko din eh. Storya doon. Patindugong gitin. Tindutin. Ang bitin mo tindog yun. Unya, hintuyong na to supri. Daghan kaayo ni dawat kay katukuno numero. Tabla pa'y giilan. Mo na ang simbahan, klaro. Amen? Dili tagakwarta. Pero ang atong kalag makabenepisyo. Ang atong kapilya gagmay. Ang kamatuuran pagkalisod punon o pagkasaulugan kay daghan kaayo ang membro. May lag na arangan sa kapilya nga manghatag. Maglinya na ba? Pero wa, pas silang daghanang rason. Pero hinumduman ba yan na to? Kung di ta kapambit sa atong panahon, wa man kinahanglan na sa Dios atong abilidad. Ang gikinahanglan sa Ginoo ang atong availability. Nga mubiya tagadali sa balay para gahinan nato ang Dios ug panahon. Nganong kinahanglan man tungod kay wa man tay laing paulian. Amen. Magtigom tagbahandi sa langit. Lucas chapter 12 verse 32. Usaon na to pagtigom nga wa man tay kasudlang deposito. Alam mo to tagbangko para sa langit ni, para sa langit ni. Dili. Pinaagi sa maayong buhay. Amen. Nagoy amigo ha, kada birthday niya, muadto siya dito sa may regional sa likod. Na mga bata dito nga yatiman og madre. Mag-grocery siya kantidad 3,000 up to 5,000. Ibili niya dito. Unya maynon siya ngayog sa pag-asagikan. Di man musugod madre. Kay basig sila pasingin lang ikuha nila. O ningon lang ko na naghatod. I-anonymous na lang niya. Dili pwede. Kaya ilig-ampo na mo kinahanglan maminsyon ang ngalan. So pwede makamurason. Dalhon nimong community. Kung di ka gusto mailhan ka. Pero nagay tao, gusto nyo makita yung buhat. Di ba? Butangan yung sticker na yung agi. Pero sa igingon ni Kristo, Matthew chapter 6, 1 up to 15. Katong gitudlo niya ang pagampo, gitudlo niya ang pagpanghatag. Kung maghatag ka, kung mahimo, bisan ang pinakasuod ni mo, dili makabalo. Kaya ang imong amahan nga nagtanaw sa imo sa tago, magganti nimo. Pero pipila lang katao imong anak karon. Kasagaran, dili noon tanan, kasagaran. Kung makahimo tag maayong buhat, gusto gyud ta ma-appreciate. Pero pananglitan dili ta madayon og tao, ikalipay dako kay giday ka sa Ginoo. Amen. Sirach chapter 42 verse 18 to 19. Ang Dios, ang iyang mata hayag pa sa tutok. Magbuhat tag dautan bisan unsaon natong tago, di gyud na makalambay sa Ginoo. Magbuhat tag maayo, di gyud na masayang kay bisag dili tagadawat dirigante, ang Dios nag-andam nato ganti. Panalangin nga tinuod igsuon dili kwarta. Dili material.
ang tinuod nga panalangin, peace of mind, peace of heart, peace of soul. Amen? Daghan kayong dato, wala kabaton anak nga grasya. Daghan kayong dato, bisan paghalos katunga sa kalibutan na ila na, gusto pagyunidag intirohon ng kalibutan. Ang pobre nga kontento, gihimo niyang bahandi ang Diyos. Lucas 12:34, asa gani mong bahandi, tuan ito ang imong kasing-kasing. Amen? Ang tao nga ang Diyos yang bahandi, walay kahadlok. Nga naman, Salmo 24:1, ang Ginoong Diyos mo'y tag-iya sa tanan. Kung siya ang imong gisaligan, daw sama ra po nakaambit ta sa tanan. Ang hangin walay bayad. Buol lang taron gigisampungan ta, pero ginawa mo gyapon. Kay kung ipabayad pa ta, pero tindakuan na itong bayro nun. Gibutangan pa sa Ginoo ka ng meter dire. Bitong mula kurinti ba na ay witador. Unya singlon ta kada buwan. Purdi dang dakuag bayro nun. Narabay tawang kusukay mo hago. Kalit man nagtaas metro. May gani kay wala ta pabayra sa Ginoo. Amen. Ang kalipay lang sa Dios nga mutuo ta nga eksistado siya. Simbaho na to siya, daigo na to siya, pasalamatan na to siya, alagaran na to siya. Revelation chapter 14 verse 13, bulahan ang taong mamatay nga nag-alagad sa Ginoo. Amen? Huwag yun mo ingon ang Biblia nga bulahan ang tanang taong mamatay. Naigisulti ang Diyos nga bulahan, katong nag-alagad sa Ginoo. Pero bisan dili ta makaalagad pinaagi pag-apel og ministriya, as long as ato siyang gisimba sa kasing-kasing, unya na ning kamot ag binutan sa atong kinabuhi, daw sama na gialagaran nato ang Dios sa kinasing-kasing pod. Ang giingon ni San Pablo, 1 Corinto 15:58, tindog kamong malig-on og dili matarong, pagpugi mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Kita gusto tag na ibalik, pero ang giingon sa Dios, alagad. Giingon sa Lucas 6:38, panghatag, ibabalik, siksik, liglig at umaakaw. Mo nag-isulti ni Kristo sa iyang pulong. San Pablo nagsulat kang Timoteo, 1 Timoteo 6:10, ang pagkamahigugmaon sa salapig, mao'y hinungdan sa tanang kadautan. Kana di ay kwartag atong higugmaon, dautan. Pero tagaan atong bili, dili. Pahalagahi ang pira, pero wag mong ibigin. Amen? Pag-ingon ni Kristo, Lucas 16:9-10, pagbaton og daghang higala, pinagi sa bahandi ni ining kalibutan na, kainig kahurot na makabaton dag tinuod nga bahandi sa langit. Nay mga kwartahan nga ang ilahang kabtangan gigamit para lang pud sa uban makapahimulos. Naay kwarta dili idalo, i-share para pamiliti sa mga tao kung nga nag-alagad sa Ginoo. Kung unsa ang kalihukan sa Dios, atong tabangan bisan wala ta mga lagad. Unsay giingon sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 42, makapainom lang og tubig sa alagad sa Dios, panalanginan pud mo apil sa nadawat ni atong mga alagad. Makapainom lang tubig. Unsa pa kaha kung mohatag pamasahe? Amen? Mutabang sa ministriya, palambuon ang kalihukan sa Ginoo, dili taglahon. Magbinutan ang Katoliko kay pertindaghan na ron ng dani. Pertindaghan na po ron nagpugi. Kaluoy sa mga devoted ng inikanan. Gikan pa silang kakaraan-karaan, nagdebosyon sa rosaryo, nagdebosyon sa mga santo. Ang mga anak nagsanga, nagsimbahan. Ang uban to nas Victoria. No? Ang uban to nas Tamayong. Pertinig mo yun. Doon kay St. John Igsoon.
Ang parokya dito lang manguta makadawat kanang ingon ni Jesus John chapter 6 verse 35, ako ang pan sa kinabuhi. Ang mukaon ako dili nagutumon ug ang mutuon ako dili nagyud uhawon. Sa verse 54-55, ang mukaon sa kong unod ug moinom sa kong dugo, ako na aniya siya na anak ko, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Mao mo ato tag parokya kay naa dito ang Eucharistia. Libre na para sa kalanon sa atong kalan. Pangingon sa pare, kini ang akong lawas. Akong iula lang sa inyong kaluwasan, di ba? Dawata kini, libre. Amen? Wag mo ingon na pare, utanga kini, ugma na bayri, libre na siya. Ang importante, mudawat at lawat sa pugo ni Kristo, magtuon ta sa atong katisismo, ang sakramento gahuma na. Kana bitaw mga Katoliko magsakit, naganotis ko mo ana, kanay magsuggest patawagin ang pare. Di ba daghan karaan may nga, itong lumangod niyo muna akong manghod? Anong itong luman? Kay basta atuon ang pare, tagsaray mamuhi. Tumulo ba din na? Walang na itong masakti. Santiago chapter 5 verse 14, gingon ni Santiago, kung naay nagmasakiton kaninyo, at tua ang Pangulo sa Iglesia. Dili Iglesia ni Kristo ha? Simbahan. At tua ang Pangulo sa simbahan. Ug ang Pangulo sa simbahan magampo sa masakiton, magdihog kaniyag lana. Take note ha, anointing of the sick na nga sakrament. Santa lana. Hiling na, dili lang lawas, apil ang kalan. Pero muadto ka sa tambalan. Ako mong taga-Glo. Muadto mo sa tambalan. Unya, mangutana ka silingan sa tambalan, kumusta man ang mananambal na? Manimpa ba ng Domingo? Dili. Mga tunag minteryo Birni Santo. Kuyong tuluman mo ng uban na. Napagani uban gamito ng Santo Niño panamban. Kaya ito dito kay musuot Santo Niño, mausap ang tingog. May nga po rin. Ganun mo na na. Diba? Nakita ang masakiton. Gusto kong kita maayo. Ini konsulta ni mo ang mananambal o niya ang imong gibati grabe na kasagaran findings dilit man daot ha. Klaro ginako ni kay nag-promote pa ko si Paan. Kasagaran findings gidaot. Na ini testimonies ko iyang amigo. Nindako man tiyan. Nanggamay na mga baga. Karon nidangog sa mananambal. Gihimulsuhan. Yan na. Nyagipiktan ang diyan. Mura kayo tubak nga galon ba? Ingo mananambal. Pintok mo din. Automatic. Di baligya ang lan. Ni-increase na ba pong lana ros mananambal kay COVID man? Karon, waman maayo, naigsuon sa abroad ni Hangyo nga, dala sa Cebu, ipa-konsultang espesyalista ang findings stage 4 colon cancer. Tiro dito sa Bisaya dito takot diferensya nami giserbisan ningon ginikanan kana akong anak akong ipakonsulta sa mananambal gingong gidaot sa iyang mga kaubag inom perting sukuas mama. Ganong malipay maka. Imo pang anak na gasto na uton pa. Niyon siya nga. Karon kay namatay naman, ningong mananambal, butangin nagpiso. Aron ang katong nagbuhat, di katulog. Sus kaluoys namatay. Ang lumon na ay piso. Tanawa ang itudlo sa mga Bisaya nga dili Dios no. Gidaot sa to pa ang pamilya, gitang nagkalagot.
Hatred. Ang hatred, sipin capital sin mana. Gusto kang manimanos. Wala na. So, hindi lang itong may gusto kang manimalos. Unya mo man ay gusto sa Ginoo? Dili. O sa itulong ni Kristo, paghimuman. Kung sagpaon gas wala, ipasagpa ito. Inghan na ang tudlo sa Diyos. Kaya nga naman, tima na sa Ginoo. Lucas Kapitulo 24, 23, versikulo 34, ang unang pulong ni Kristo sa City Palabras, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila pasayod sa ilang gibuhat. Pagpangutanan ni Peter, Matthew chapter 18, verse 21, Ginoo, kung ang akong igsoon makasala, kapila na ko pasayloon, kapito ba? O sa isultis Ginoo, dili lang kapito, kundi kapito, pituan. Ang Diyos igsoon pasaylo. Pero pag mali ganitag dool, kalagot mo'y matanong sa atong kasing-kasing. Unya among magipaningkamutan tong pamilya nga, hipusan ninyo ng piso sa lungon, gihipos nila paghuman. Unya giingnan ni Brad, nganong karon pa man mo nangabot Brad, oy? Kung ano di ay, siyang kagabi na may hinipos, iti ini. Tanaw mo itong piso kay mangiti man. Makita na to, nga kinili atong pagtuo, usahay, kulang kung dili ta magtuon sa katisismo. Amen? Bahalag di na mahurot, may na lang makuha-kuhaan. Ang atong pagtuo, mag-ipo bitan ka ng musakit kita sa Ginoo bisan unsay mahitabo. Masakita, doktor. Ngano mo yung doktor? Kuyaw mo po doon, no? Ngano mo yung doktor? Matthew chapter 9 verse 12, ingon si Kristo, ang doktor wala mo anhi para sa mga maayong gawas. Nianhi ang doktor para sa mga masakiton. Sa verse 13, wala mo ni ang Diyos para sa mga matarong. Niyan ang Diyos para ang mga makasasala maghinulsol. Amen? Dili tanang mga makasasala maimpirno. Pero ang tanang na impirno, makasasala. Kuha na to? Dili ang tanang nangamatay na COVID. Dili po ang na-COVID na ngamatay. Dili tanang makasasala maimpirno. Nga naman, Isaiah chapter 1 verse 18, niingon ang propeta kay gisugo sa Ginoo, bisag unsa kadagtong pula, ang inyong kalag gumikan sa inyong kamakasasala. Kung ginasingkasing mong maghinulsol, pugliw na sa Diyos. Amen? Namatay sakrament. Dakotag kahigayunan malangit, makikuli lantas Ginoo pinaagi sa kumpisal. Muna ngayon kung dili tanang makasasala na impirno, pero ang tanang na impirno, makasasala nga wala maghinulusol. Muna kita mag-amputa sa Diyos, kay nauna man si Tatay Bin Luis, nga unta iyang kalag, makadayon sa langit. Kita po, magampo po ta, mahitungod po sa atong kalag. Anong dili peligro atong ipangandoy kaluwasan, gunitas gunitanan. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Matag karon ug niya makasala kita, dili ta perfect. Ako, akong pamilya, kami sa akong asawa, lalison po mi. Ang akong mga anak po, badlungon po usahay. Ang among pamilya, dili perfect. Pero bless kayo ta nga pamilya kung sintro ang Ginoo sa kinabuhi. Kay kabalo ang Diyos na atay limitasyon.
Mo bitaw niingon siya, San Juan 15:5, kung wala ko, wala mo'y mahimo. Kung tintalon ta sa yawa, watay gahom makakaya sa yawa. Ang Dios lang ang gamahanan. Munang muhangyo ta kanunay sa Ginoo nga lig-unon ta. Sa unsang paagi, pag-ampo. Mateo 26:41, pag-ampo mo kanunay aron dili mo dag-on sa panulay. Amen. Sus Ginoo, bilang ta kinahanglan mo itang mo tapos. Kailangan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, kung may pagsugod na may pagtapos. Salamat kayo, Sister Inday, sa imong Bible niya. John 19 verse 30, ikalimang pulong ni Kristo natapos na. Daghang salamat. Dahil ko ng Diyos mayong gabi ka na. Masaligol o matuuhon sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo. Mag-ampo kita ngadto kaniya sa Panginoon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nabanhaw nga Ginoo, ikaw ang sumbanan sa among kinabuhi. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw ang saad ug hulat buhay sa among pagdangatan. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Anak sa Dios kami anhi aron pagbuntog sa sanaog kamatayon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Pulong sa Dios ang migawas kanamo gikan sa kahadlok sa kamatayon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Gilansang nga Ginoo, gipasagdan sa kamatayon. Gibanaw sa kaya, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoong Isus, malumong magbalantay o tuburan sa pahulay sa among kalag. Ihatag ang kalinaw nga walay katapusan, alang sa magsuong si Bin Luis. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoong Isus, gipanalangin mo ang tanan ng suko o mga gisakit. Bendisyon ang pamilya sa magsuong si Bin Luis. Lakit na yung mga parente o gigala ng katigong karon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Mga igsoon, ang matuod na tungkurianan at tuwa sa langit, busa mag-ampo kita samahan sumara sa titulo ni Jesus kanato. Ang tao ng manang. Hanggang haan sa kinabuhi. Ginoo, pasailuwas si Bin Luis sa iyang mga kasalanan ug gihatag kaniya ang kalipay. Kahayag ko kalinaw diha sa imong mahimayaong gingharian hangtod sa kahangturan. Amen. Bulahan katong nangamatay diha sa Ginoo, papahulayon ta sila gikan sa ilang kahago ug maguban kanila ang ilang mga maayong binuhatan. Ato'y pandong atong tungkol. Pahulay nga dayon ni hatag kang Bin Luis o Ginoo. Ug ang imo kahayag tugatan ta kaniya hangtod sa kahangturan. Mupahulay ta siya nga malinawon. Amen. Tinawag nga ang iyang kalag ug ang kalag sa tanang mga nangamatay pinasikan sa kaluoy sa Dios. Mupahulay nga malinawon hangtod sa kahangturan. Amen. Hinaot unta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo. Manalangin mo hupay kanato sa dakong kaagok. Mupahid sa matag luha sa atong mga mata. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Natapos na. Natapos ang lawit. Bago natapos ang mga salugan sa pulong, salamat po sa mga nanood.
Elias Mahilaw. Sa pamilya Morales, daghang salamat sa inyong mainiton nga pagtawag sa ministriya. Ato hinumduman katong hatag sa Dios nga nindot nga pulong kaya karong gabi na busog gyud ta, dili gyud nga busog ta sa kanang pagkaon ko, dili busog ta sa pulong sa Dios. Inaon ta makuya nato to isip mga binunyagang Katoliko. Dili pa ingon nga mo kuan mabalintong po sa lain pagtuo. Susama ko to sa gingon sa usa ka bata, gitugon sa siyang inahan, giinan sa siyang inahan nga dai bisa pa siya may tabo ayaw gyud